Hello everyone, it's me again, Burntam, and you're watching HPT TV. And for today's vlog, we are going to teach you how to install the motorcycle horn to this Yamaha Miosol. Ayan. So medyo mahina kasi yung stock horn natin, so papalitan natin ng may high and low global brand. Yan o, this horn. So yung dB nito, yung decibel nito, nasa 1 set na po ito. Wala ko kasi nakalagay. So ayan, unbox muna natin. Ayan, 435 Hz yung ilalagay po natin. So meron po siyang low and high para mas malakas. So syempre, ayan, iparinig ko muna sa inyo kung paano yung busina ko. Ayan, nagluloko na rin po siya. Mga ka-DIY, kaya kailangan na natin siyang palitan kasi para bago na at medyo malakas yung tunog, kasi may mga bingi-bingihan dyan sa daan para marinig nila talaga. So ayan, ang gagawin po namin, babaklasin natin tong front cooling na to, yung lagay ng headlight. Mio 4 po kasi ito, hindi po siya yung Miosol na kung saan sa Pilipinas yung Miosol yung nasa gitna ng ilaw. Mio 4 po kasi ito, kaya dalawa po yung ilaw niya. Naka-projector na rin po. Ito pong babaklasin natin para may salpak po natin ito. So, standby po kayo. Pero, bago po natin ituloy yung vlog content natin, sa mga hindi pa nakasubscribe, kung nanonood ko sa video na to, huwag mo munang kalimutan na hit yung subscribe button, mag-like ka, share mo to sa mga friends mo, relatives, at syempre, mag-comment ka sa section box sa mga process na hindi mo maintindihan at kung ano yung idea na pwede mong ituro at i-vlog natin kung kaya natin. So, yan, first thing first is you have to remove this one. Gamit tayo ng tools, kompleto naman. Ayan, may socket tayo. Guys, 10. Tanggalin natin itong mga to. Ayun. Pinalitan ko na kasi ito, hindi na sa stock. Para mas madali siyang tanggalin. Ito, turo ko muna sa inyo. May mga allen bolt dito. Yan. Allen bolt, pinalitan ko kasi ng mga stainless yan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, siguro mga 10 lang din ito na allen bolt na stainless ang tatanggalin natin. Salamat pala sa mga subscriber natin na 900 subscribers. Salamat sa patuloy na tiwala at suporta. Support nyo rin po yung Burntam HPT TV ng official Facebook natin. Okay, so ayan, wag po kayo maglilipat ng channel dahil mabilisan lang po ito. Kasama ko po si Analos Ramos na kung saan kasama ko na maglalagay ng busina. So ayan, standby muna. So ayan mga ka-DIY, binapaklas na po natin. Ayan. Mga stainless bolt. Meron din dito sa may loob. Walang din nalagyan. Meron din dyan. Tapos dito. So pagka natanggal to, makikita nyo po kung gaano kaluwag dito. So ayan ka-DIY, mapansin nyo, nagpalit din po ako ng 80x80 na front tire. Tapos 90x80 doon sa rear. Para nasa ganon, pang ano yan, pang ride po talaga yan, pang bundok. Ayan, malapit-lapit na po. Ayan, makikita nyo na po. Okay. Hawakan natin. At mag-abang ka ng buwan. Abang natin dito. Uupuin natin ito. Nakatali pala dito, no? Cut ko muna. Palitan na lang natin mamaya. Medyo, ano kasi, malutong na yung fairings nito kasi 2012 pa to. So, naputol na yung lock niya doon. Ayan, mga ka-DIY. So, ganito po yung sura ng loob niya. Pwede natin itong ibaba. Ganyan. Yun. So, hanggang dyan lang pala siya. Pwede na natin ilagay dito yung busina. Ito yung ginamit na gagamitin natin na relay.
Ito pala relay. Relay pala ng flasher ito. Tapos ito yung relay ng busina na ilagay dyan po natin. So siguro magkakabit tayo. Tatanggalin muna natin yung dalawang kinabit natin dati. Standby po muna. So yan mga ka-DIY, ipipwesto po natin ang ganyan dito. Pwede dong sa baba, pwede rin dito. Kaya lang dito, hindi tayo pwede maglagay ng paganyan kasi ito yung lagay ng pairings. Ito natin nilalagay yung pairings. So, ito yung bulsa. Siguro dito na rin hindi natin ilalagay. Tatanggalin lang natin to, di ba? So kasya naman siya dyan. Sige. So ayan mga ka-DIY, ito yung old na busina ko. Dalawa rin po siya. Kaya lang maliho ito kasi parehas po yan na high. Dapat po may high and low pagka pakatandaan nyo po pag gagamit po kayo ng dalawang busina, dapat po yung may high and low, hindi po ganyan. Maliho yan. So yan, nakaabang na rin po yung terminal. Medyo masikip po talaga. Siguro mas maganda kung ano, no. So make sure na wala pong uumpog. Isiguraduhin po natin mamaya na walang uumpog dyan. So ayan, ayusin lang po natin yung bracket dito. Tinatanggal natin para mailagay na ho natin to. So ayan, tinanggal ko yung stock na dalawa. Mali kasi ito dahil hindi na gumagana. Gumagana man, kaya lang paubos na yung hininga niya. Kaya ayan, binili natin ang bagong global. Okay, oh. Yan, so nabaklas na. Kamusta? Kaya pa? Yan, pabaliktad na yun. Tama yan. So ito mga ka-DIY, lalagarahin na natin to para mas kumasya po yung bracket natin. Yan, nilalagay na po natin ulit dito. Ito lang naman tatanggalin natin para saktong-sakto yung bracket na nilalagay natin dyan. Lapit-lapit na po. Try natin na persahin na. Medyo pa may yung flat screw natin. Try natin kung madaan sa paspasan. Ingat lang po sa pagdi-DIY, ha. Baka makasira ho kayo. Imbis na makatipid kayo, mapapagastos po kayo. Lapit-lapit na ho ito mga ka-DIY. Huwag po kayong kukurap. Kung hindi makuha sa santong dasalan, sa santong paspasan. Tamaan. Ayun mga ka-DIY. Kita ba? Ayos. So ayan po yung pinutol natin. Para lang sa ganun ho, mailagay ho natin itong bracket. Ayan. Ito yung bracket natin napakaganda. Masyado mahaba ito. Tutulan natin siguro. Ganyan. So ayan mga ka-DIY, madilim na po. Overtime na tayo ngayon. Overnight. Overtime. Kaya yan ang pinagpapatuloy natin kung paano gumawa ng maglagay o magkabit ng dalawang horn. Yan, nag-modify tayo ng dalawang horn. Dito sa Yamaha Muscle natin, ito yung stock niya. Actually, yung stock niya, ito lang, isa lang. Ngayon, nilagyan ko ng isa pag wave. Pero, hindi pala magandang combination kasi parehas na high. Dapat pagkadalawa ko kasi busina mo, mayroong dapat na low at high. Ayan. Tapos may relay ka. Yan yung relay na ginamit natin. Na-installan din po natin ng relay. Ayan. Bakit kailangan ng relay? Bush. Kailangan natin ng relay para na sa ganun ma-divide yung supply ng power.
dito sa dalawa. Dapat tama. Ito kasi yung nagpapalakas din. Nag-divide siya tapos nagpapalakas ng wire, yung supply, yung current. Yan. Pagka isa lang po kasi yan, maksaya din sa baterya. Dali maubos. Kaya ito yung nagpapalakas. So yan, kumukuha din siya ng power diyan. So ayan yung pagkakabit nito, meron naman siyang diagram. 85, 87, ganyan, 86. Gamit kayo ng original na Bosch 12 volts. Wala na yung socket niya. Dito na lang, rekta na yung ginawa ko. Ayun, ito ikakabit natin. Ito yung bracket na kasama niya, itong busina ito. Tapos may nut na rin nakasama. Pero kailangan pa natin na gumamit ng ibang bracket na sa ganun, maiangat natin to. Medyo masikip po kasi itong wheelsol. Ito kasi may bulsa. Masikip. May busina din ito dati, yung Snell, yung parang PIEE o yung Bosch na Snell din. Dito namin nilagay sa baba, kaya lang umumpog kasi nagpalit ako ng malaking gulong. So ayan, ano pala yung box niya ito. Yan, global na brand. Tingin lang po kayo sa mga soaking tindahan nyo ng mga motor parts. Ang presyo nito nasa 300 plus. Ayan, 350. Meron din sa amin to benta dito sa SPT Motor Parts. Kaya lang naubusan po kami. O mas maganda kung may pera kayo, yung Bosch talaga na brand. European po kasi yun or Finland. Nasa 500 to 1,000 po yun. Mas malakas yung pangkotse. Yung Bosch Europa na tinatawag, mas malakas yung. Kaya lang di kakasya dito. Ito kasi kasyang-kasya lang po dito. Sakto lang siya. So ito ay nabili naman namin ng 250. Mura lang kasi tropa natin yung may-ari. Shoutout pala natin si G-Speed ng Kuliling. Okay? So tropa natin yun, binawasan tayo. So ayan, kakabit na ho natin. Yan po, hihigpitan natin to. Yung pagkakabit dito, ganyan ho. May tinanggal ho namin yung bakal dito. Kung napansin nyo kanina, may nilagari kami. Nilagari ni Analos. Tapos ganyan ho ang gagawin namin dito. Kakabit na ho namin ng ganyan. Yung bakal, yung tornilyo tinanggal namin doon. Yan yung pagkakabitan yan. Tapos ganyan yung busina. Ganyan. Ibibin na lang namin ito mamaya. Tapos yung isa dito din. Yan, ganyan. So siguro itong isang bracket na to kasi masyadong mataas. Para yung gagawin namin siguro tatanggalin na namin itong bracket na to. Dito na lang namin mismo ilalagay sa may baba. Para ho ang itsura niya magiging ganyan na lang ho siya. O, di ba? Para detalyado. Hindi masikip. So, ayan mga ka-DIY, standby muna kayo at ipipix namin muna. So, ayan, kabit na ho natin tong bracket, yung main bracket niya. Saglit lang naman to mga ka-DIY. So, ayan, yung binalik po natin yung mahabang tornilyo. Kasi yan na po yung gusto niyan thread. Dati ho kasi naka-alarm to. Yung push button na alarm. May remote control. Yan. I-socket ang gamit. Yan, malapit-lapit na po. Gamitan na natin ang screwdriver na maliit. Para humigpit na talaga siya. Yung higpit ng kapit ng parang gorilla. Higpit na ba yan? Tuntay pa. Ay, wala yan. Yan, may ikot. Yan. Yan. So ito, ibibin na lang po natin to. Ibibin natin ganyan. Gamit yung pliers. Parang ganyan po siya. Diskarte na yan. Kung lumuwag man siya, okay lang yan. Higpitan na lang natin ulit mamaya. Kung ganyan po ang style niya, ka-DIY. Yan. Pasok na pasok ho dito. Yan, kabit na ho natin mga ka-DIY. Siguro, pwesto natin to.
Mas maganda kung nasa labas to para madali natin makita eh. Pwede rin pa ganyan o pataas. Ayan. Ganyan lang. Para mas madaling ma-access, diba? Huwag nyo kalimutan maglagay ng washer. Importante ho yan. Yung washer ho kasi nagpo-provide na kung saan hindi ho lumuwag itong nut. Mas maganda nga ho sana kung yung washer. Gamit nyo po size 10. Higpitan na lang natin ito mamaya. Para maiporma lang muna natin ito. Diba? Ikot natin yan. So, umikot yan sa likod. Siyempre, lagyan mo ng kontra. Lagyan natin ng kontra. So pala to. Yan. Kompleto ho kami ng close dito, mga ka-DIY. May close range, back range, open range, ganun. At ng klase ng range, pati monkey range. So, ang ganda ng pwesto. Fit na fit. Tapos isa naman dito, kabila. Yan. Binlang din ho natin to. Kabila sa akin. Medyo sinisipag kasi itong kasama ko kaya ano, ang overtime tayo. Sipag kasi ni Ana eh. Maganda dito sa lalaki, babae na to. Importante may pasok lang ho natin. Try ko po. Yun. Saan ba yung ano nito? Wet. Yun, wet. Tapos ititesting muna natin mga ka-DIY syempre. Paikutin na natin ganyan. Tapos ito. Tapos ipapatunog natin. Saan ba yung ano nito? Yung natanggal. Yung kulay brown. Kaya na. Diba? Hindi. Oh, pero nakalagay din. Hindi ba nakalagay? Ito pala. Ito. Testing muna natin mga ka-DIY. Wait and see. Testing natin. Testing and yung ground pala niya. Tayo natin kung walang ground. Ibubusin na. Uy, malakas nga. Lagyan ko muna ng ground para mas malakas. Itong mga corrosion na ganito, pag meron kayo nakikita sa wire nyo ng ganyan, linisan nyo lang po yan. Para hindi ho magkaganyan, after nyo pong linisan, lagyan nyo ng grasa. Yung po ang sekreto dyan. Para hindi po siya mag-develop ng crude. Oras maganda paandarin ko para mas malakas. Pangga ata. Nakapangga. Sige sir. Sige. Yep. Nagulo ko yung ground. Hindi, ang isa kasi dito mga ka-DIY, dapat ho kasi ano, hindi ho siya pumapangga. Wala ho siyang pinapanggaan. Lakas ho. I-relate. Sugpo natin ng konti, ganyan. Saka hindi pa kasi ito nakapix. Kaya nagba-vibrate po siya. Yan, pag lilipatin mo lang yan, pag hindi, ano, hindi maganda yung tunog, lipatin mo lang. Yun. Yung isa, hawakan mo kung nagba-vibrate. Yung tunog. Tumutunog ta. So, ayan mga ka-DIY na patunayan po natin sa inyo. Malakas po ito. Oh. Malakas kumain ng baterya. So, ayan mga ka-DIY. So, ipipix na po natin at patunayan po namin sa inyo na okay po yung ginawa natin.